Come on, let's all stand up. Tayo'y umawit sa Panginoon. Come on, clap your hands. Marami nang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. We sing Sa araw na to, may panibago simula. May bagong kabanata, may lakas na hanapin ang bukas. Kabutihan mo'y paghahawakan ko, may panibagong simula. Hahabang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sing! Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Come on, we declare. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa. Higit pa sa nalalaman, Higit pa. sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, Come on, church, sing your heart out. may panibagong sa araw na to. We declare. May bagong kabanata Sa araw na to. may panibagong sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Oh, Jesus. Come on, let's continue to praise God. Let's clap our hands. Sing umaawit. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh.
presensya mo nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sing umaawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Say, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, clap your hands. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, taas ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, come on, church! Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, come on! Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church! Ang mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, let's give God a hand, a praise. Mas malakas sa palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo na hindi nagbabago. Lord, we thank you for your presence this morning. And we welcome you in this place, O Lord. We thank you, Lord, for giving us the heart to worship you. We surrender everything to you, Panginoon.
And we thank you, Lord, for being there for us. We know, Lord, itong buhay hindi madali, Panginoon. We have our own struggles, we have our own worries, our own fear, Panginoon. Meron kaming kinakaharap sa buhay, but still, your love never fails, and your love never changes. And right now, as we sing this song, it's a song of surrender. I want you to, don't mind the person beside you. We will sing this song. And I know God is talking to you right now. God knows your struggles. God knows what's inside you. God knows your failure. God knows your wins. And right now, if you feel that you are tired, if you feel that the world is against you, andyan ang Panginoon para sa'yo. And He is reminding you to be still and find rest in Him. And right now we will sing this song. It's a quiet surrender. And imagine God is talking to you, placing His hands on your shoulders and saying, "Anak, I'm here. I know what you're carrying. I know what you're going through right now. Alam ko yung bigat, Panginoon. But still, you're there, Lord." And we will sing this song with all of our hearts. Let's welcome Jesus in this place. And sing. Dahan na mga matang umiyak, punasan na luha mong bumabagsak. Sing dahan na. Dahan na mga matang umiyak, punasan na luha mong bumabagsak. Puso mo may mangamba tumamlan, sa himig ng pag-ibig ko'y aakay. Takot mo'y mawawala, hawakan mo ang aking kamay. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Silong na, halika at magpahinga. Bitawan na mga duda't pangamba. Hirap mo may hindi mo kayang ipinta.
pag-ibig ko'y pagmamasdan mo kay ganda. Takot mo'y mawawala, hawakan mo aking kamay. Come on, church, God is talking to you right now. Kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Di kita iiwan, di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Hahawakan lang kita, hahawakan lang kita, hahawakan lang kita, hahawakan lang kita, hahawakan lang kita. Come on, church. Hahawakan lang. God is holding you right now. He is talking to you right now. Come on. Hahawakan lang kita. 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 Di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. I worship you. I worship you, Panginoon. Yes, God. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba.
kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang, O Jesus. Ikaw lamang ang buhay. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sing church. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sing this again one more time.
sa'yo come on. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Ang pangalan mo ang aming itataas, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Thank you. Hello, good morning, Life Giver Binyan. Palakpakan naman po natin ang worship team. Yan. Good morning, Life Giver Binyan. Bago po ang lahat magsimula, pwede po bang pakibatiin po natin ang ating katabi at sabihin po natin, masaya po ako na nandito ka ngayon. Yan. 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 So, by the way po, ako po sa Annalyn Lopez ng Life Giver Santa Rosa. At isa din po ako sa mga kitchen team ng Life Giver niyan and one of the core leader ng Faithing. And I'm here po to share the goodness of God in my life. Bago ang lahat ay may tanong po ako sa inyo. Kayo po ba yung tipo ng tao na kapag nag-grant po yung panalangin nyo kay Lord na natupad, ay nagiging kampante po kayo? Sad to say po, isa din po ako sa taong iyon. Way back 2016, po, nang humingi po ako ng tulong sa ating Panginoon, na naway ako po ay bigyan ng stable job. Dahil po ako ay isang breadwinner at kasabay po nito ay lumaki ang aking mga anak, wala po akong stable na trabaho. Kapalit po nito, nangako po ako sa ating Panginoon na every Sunday, hindi po ako liliban sa pagsisimba kasama ng aking pamilya. 2018 po nang i-declare po ng company namin ang i-declare ng regular employee ng isang tollways company at dumating ang pandemic, 2019, nakalimutan ko na si Lord. Pero si Lord, hindi po nakalimot sa akin. Binigyan niya pa rin po ako ng other income at ito po ay naging isang mumunting negosyo. So sobrang busy ko po, lalo ko nang nakalimutan ang pangako ko kay Lord at sa commitment ko sa Kanya. Dahil hindi naman pinoproblema ang pera at madalas kami pa ang nagiging takbuhan ng pamilya at ng ibang tao, naging generous ako sa kanila, sa ibang tao at sa pamilya ko. Ngunit kay Lord, naging madamot ako. 2023, patapos na ang pandemic at ito yung taon na sinubok ang aking pananampalataya at pagiging isang ina o magulang. Dahil sa kawalan ng oras kay Lord at sa pamilya, unti-unting nasira ang relasyon namin at ng dalawa kong anak at ngayon ay nagsulo sa buhay. 2024 po, naman po, kasama ako sa mga empleyado na binayaran ng company. Due to redundancy dahil ang ating gobyerno ay may proyekto. Pilit kong binuo ang lahat. Nagtatanong na sa isip ko na why ganito ang naging pangyayari. Naging generous naman po ako sa ibang tao, sa pamilya. Ngunit bigla po akong napaisip. Yung pangako po pala kay Lord. Muli po akong nagsimulang lumapit kay Lord upang itama muli ang relasyon ko sa Kanya. Dahil tiwala ako kay Lord at gusto ko talagang sumama sa life retreat. Noong March 2025 po, nakapag-life retreat po ako.
At nagpatuloy-tuloy po ito kasama ng isa kong anak. Na ngayon, 2 na kaming nagsiserve dito sa main church, sa satellite, dito sa Binyan. Pinala din na mapasama sa God is Able Conference upang maglingkod, napabilang sa Faithing Life Group, Core Group at Matitriag Life Group. At nilagay ng Lord ang burden para makapag-share ng gospel sa mga kananayan sa aming community at sa mga kabataan. 2026 naman po, sinamahan po ako ni Lord dahil before po ako pumasok sa work, nanalangin po ako kay Lord. Na nawa po, Lord, bigyan niyo ako ng mga tao na pwede kong i-disciples. Pag uwi ko po ng bahay, mayroon po akong mga batang na-meet, ayun po yung mga naging disciples ko. Naniniwala po ako na tinawag po kami ng Lord to build multi-generation disciples. At ang panalangin ko po namin sa Faithing Life Group ay maging gagaanan kami sa simbahan na kinabibilangan namin. At last January naman po, naintindihan ko na kapag inuna mo si Lord, siya ang bahala sa'yo. Binigay ko po ang first fruit ko sa Lord kasi naniniwala ako na hindi pa siya tapos sa buhay ko. This January 27, 2026 po, nabigyan po muli ako ng work. First time ko pong mag-work sa BPO companies. Ngunit mapalad po ako kasi grabe po yung si Lord sa akin. Kaya yung unang sahod ko po, binigay ko po as first fruit. Thank you, Lord, kasi yung two days rest day, yung panalangin ko lang naman po kay Lord, pag binigyan niya ako ng work, sana yung hindi po magiging distraction yung work sa trabaho ko. And gladly po, binigyan po ako ng pagkakataon na bigyan ng 2 days rest day. And then, Saturday, Sunday po yung greenan po sa akin ng company. So, lagi po ako nasa church every Sunday para makapag-ministry. After ko po mag-first fruit, bigla pong may nag-message sa akin. Yung dati ko pong pinagtatrabahuhan. Ibinigay po yung kabuuan ng sahod ko na naiwan kasi isa po ako sa mga empleyado na hindi nagkaso. So, natuwa po ako kasi after ko po mag-first fruit, may ganun pong blessing sa akin. God is, He will never fail you. Pinaghahawakan ko po sa verse na ito, sa Proverbs 3, verse 3, verse 3, 5. Sorry. And as well as giving naman sa pinanghahawakan ko, ang verse sabi ng Matthew 6, 3-4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Na kahit na kinalimutan ko si Lord, na nalunod ako sa nakikita ko sa mundo, na akala ko magiging maayos ang need ng pamilya ko, hindi po pala. Hindi ko po naisip na si Lord na siya ang great provider po natin. Lahat ng meron po tayo ay galing kay Lord. So I'm so blessed po dahil dinala ako ni Lord sa simbahan na ito at mas lalong napalapit sa Kanya at makapag-share sa ibang tao ng gawain ng Panginoon. Napalayo man sa akin ang mga anak ko, ngunit thankful pa rin po ako kay Lord kasi hindi niya pinabayaan ng mga anak ko. This April po, graduating na ng college yung panganay ko. At yung second child ko naman po ay nagwo-work
as a virtual assistant sa isang BPO companies. Isa sa mga araw-araw na pinananalangin ko kay Lord, ang guidance, security, at health ng mga anak ko. At naway madala ko sila sa simbahan. And I believe na marami pang gagawin si Lord. Ang susi ay ang maging faithful ka sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa Kanya. Amen po ba? Now, ready na po ba silang magbigay ng blessings para kay Lord? Nandiyan po sa tabi po natin ang mga ushers po natin. Pwede po natin sa kanila i-abot. May sobre po tayo dyan. So, let's now pray. Lord God, pinupuri ka po namin. Andito po kami ngayon sa iyong tahanan upang pasalamatan sa lahat ng pagpapala mo at pagmamahal mo, Lord. Dalangin po namin ang iyong paggabay sa bawat araw. Dala-dala po namin ang iyong salita. Kikilos po kami batay sa iyong turo at pagmamahal. Ang mga magbibigay, i-bless niyo po sila at ingatan ang kanilang buhay. At maging ang kanilang mga pamilya. At sa mga hindi pa po able mag-share, alagaan niyo po sila at iparamdam ang tunay na presence ng pagbibigay ay hindi sa laki at liit. Ito po ay galing sa puso na may pagpapala at gabay ng ating Panginoon. Muli po, ako po'y nagpapasalamat at pinupuri po kayo sa inyong pangalan. At itinataas po namin ang lahat-lahat para po sa inyo. Pinupuri kayo namin sa inyong pangalan at tinataas po namin ang inyong lahat-lahat. Lord God, our Almighty, this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May mga usher po tayo dyan sa side. Pwede po ninyong ibigay. At sa mga online po na nakasubscribe, available po ang ating AUB at ang ating GCash. And now, let's welcome our preacher for today. Ang aking paboritong preacher, si Rev Jan Ocampo. Amen. Thank you so much. Good morning po, everyone. Ayan, pakibati niyo po ang inyong katabi. Ayan. Alright. Ilan po rito excited makinig ng word ni Lord ngayon? Handa na ba? Yung mga nasa online, pakicomment down mo yan. I'm ready and excited. Thank you, Lord. Sige po, samahan niyo ako manalangin. Lord, I pray, Panginoon, ikaw po mangusap ngayon. I pray that your word will be a double-edged sword, that it will penetrate deeply our hearts. At ikaw po talaga yung gagalaw sa aming buhay sa oras na to. Dalangin ko, Panginoon, na i-lead mo kami, Panginoon, papunta sa puso mo at ang salita mo, Panginoon, ay talagang mag-penetrate sa buhay namin. Wala pong barrier, walang limitations. Ikaw po ang mangungusap, ikaw ang maririnig sa lugar na to. At sa oras na to, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Okay, so we have a famous saying, none can destroy iron except its own rust. Okay? So wala pong sumisira sa bakal maliban sa sarili niya ang kalawang. Yung bakal, yung steel o yung iron, yung metal is as strong as it is. Sobrang tibay niya. Okay, until isang araw siya po ay balutin ng kalawang at pahinain nito hanggang sa isang araw siya ay mag-deteriorate. Tama? Likewise, no one or none can destroy a man or woman of God except his or her own disobedience to God. Okay? Same thing sa atin, wala pong pwedeng sumira at mangwasak sa atin, sa buhay mo, okay, until o unless ikaw mismo itulak mo ang sarili mo sa pagkawasak sa pamamagitan ng sarili mong pagsuway. Delikado ang pagsuway. Amen ba yon? Kung ang pagsuway nga sa magulang, ang pagsuway nga sa tao, di ba, na mahalaga sa buhay mo ay nagdadala na sa kapahamakan, how much more disobedience to God. So today, we will talk about a great man in the Bible who was called by God and is actually being prepared by God sana to become great. But all of a sudden, sadly, he wasn't able to maintain his integrity. He failed the process of God and it led to his own downfall. Okay? So pag-usapan po natin, disobedience, the rust that destroys a man of God. Okay?
Yung pagsuway, na sumira, o di ba kalawang, na nagiging kalawang na nang mawasak, sumisira ng tao na tinatawag ng Diyos. Alright? Are you ready? And pag-uusapan po natin ang isang famous personality sa Old Testament, which is si King Saul. Alright? Isang hari na pinili ni Lord, first hand, first choice, okay? Kaya lang, sadly, diba, hindi niya alam mo yun, hindi niya naipwesto ng tama ang sarili niya, buhay niya, even ang puso niya sa harapan ng Diyos. So, sino po si King Saul? Pag-usapan natin. So, King Saul actually was the son of Kish from the tribe of Benjamin, and he came from a wealthy family. Wow, sana all. Ilan dito galing sa mayamang pamilya? Hindi lang halata, yung katabi mo, tingnan mo. Okay? Galing yan sa mayamang pamilya. Okay? Hindi lang halata. Mayaman naman yan, pera na lang ang kulang. Tama? Okay? So, description po ng Bible kay Samuel, o kay King Saul, 1 Samuel, chapter 9, 1-2, there was a Benjamite, a man of standing, whose son was Kish, son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Appiah of Benjamin. Kish had a son named Saul, as handsome as a young man as could be found. Tingnan po kayo sa akin. Okay? Diba? So, hindi po yan. Okay, malayong-malayo. So, si Saul, anong pinresent po ng Bible, ay napaka-pogi, handsome, heartthrob, walang kasing pogi daw sa bansang Israel nung panahon na yun. Hindi ka raw makakahanap ng kamukha niya. Parang yung katabi mo. Hindi ka makakahanap ng ganyan. Nag-iisa lang yan. Wala ka, endangered species yan. Tama? Kukunti na lang yung mga ganyan, hinahunting pa. Alright? So, yun eh. Okay? So, as handsome as a young man as could be found in Israel, and he was a head taller than anyone else. Hindi ibig sabihin na literal na mas mataas siya, meaning outstanding talaga siya nung panahon na yon. Okay? So, makikita natin yung standing ni King Saul. Okay? Nagpatuloy pa, Saul was God's first choice to become the leader of the chosen nation Israel. First hand eh. Siya ang unang-unang pinili. Kilala nating lahat si David, sinamahan ng Diyos si David, mahal na mahal ng Diyos si David, pero bago si David, ang unang pinili ng Diyos si King Saul. He was the first choice of God and not King David. Okay? So siya yon. And actually, Saul started out close to God and obedient to God. So nag-umpisa itong mamang ito na masunurin kay Lord, madikit kay Lord, intimate kay Lord, maayos ang relasyon niya kay Lord. He had a peaceful relation with God. He is obeying God, pinapanalo ng Diyos siya sa mga laban at gera ng buhay niya. In fact, God was able to successfully help Saul to win his first war against the Ammonites. At mababasa natin yan sa 1 Samuel 11, mahaba po yan. Okay, so check nyo na lang po. Pero nagkaroon ng matindi, nilusob ng Ammonites, okay, ang Jabesh Gilead, and they were rescued, okay, by King Saul. At because of that, na-solidify talaga ni King Saul. Kasi prior doon sa gera ni King Saul sa Ammonites, ang dami pang nagdududa sa kanyang kakayanan. Talaga ba nung inanoint ni Samuel si King Saul, walang naniniwala. Paano tayo ililid niyan? Mukha namang toto yan, gusgusin lang yan, pogi lang, pero parang wala namang kakayanan. Pero dahil pinanalo siya ng Diyos, ayun, na-solidify yung kanyang throne, kanyang leadership, at siya ay inanoint ulit doon sa Gilgal. So, ang ganda. Kaya lang, paano nangyari ang isang man of God na nag-umpisang masunurin kay Lord natapos ng sumusuway? Paano nangyari ng isang tao na sobrang lapit kay Lord, maya-maya ay biglang ngayon sobrang layo na? Possible pala na ang lapit-lapit mo ngayon kay Lord, maya-maya, layo-layo mo na. Possible pala na on fire ka ngayon kay Lord, you are passionate, you're doing your devotion, di ba, you're active, di ba, you're following the Lord, pero maya-maya, after lang ng mga ilang sudden events sa buhay mo, biglang babaliktad ang lahat. Alright? So tingnan natin, anong nag-led sa downfall ni King Saul? King Saul's downfall. Okay, ito po ang nangyari. Okay, ang ganda-ganda na ng momentum, ang ganda-ganda na ng kanyang track record, umuusad na, umaandar na, bumabiyahe na ng maganda. But all of a sudden, along the way, dun sa next na laban ng buhay niya, may nangyari. So 1 Samuel 13, 5-14, ito po yon. So what happened? After ipanalo ni Lord, si King Saul sa laban sa mga Ammonites, okay? So nagpaalam na, chapter 14 ng Samuel, nagpaalam na si Samuel kasi hindi na siya yung leader ng Israel dahil nga may hari na. So, inintroduce na si King Saul. So, pagka-introduce kay King Saul, ang ginawa niya agad, first thing ay harapin ang isa sa mga numero 1 kalaban ng Israel, which is the Philistines. So, they wage war against the Philistines. At ito na yung standing.
Verse 5, the Philistines assembled to fight Israel. Lalaban na sila. So nung ginather na nung kalaban yung kanyang armies, 3,000 chariots. Ang chariots po ay katumbas ng tangke nung unang panahon. Okay, 6,000 charioteers and soldier as numerous as the sand on the seashore. Grabe. Okay, para daw silang nasa dagat kasi ganun karami daw yung mga sundalo, parang buhangin sa dagat. Okay, they went and camped at Michmash, east of Beth-aven. So what happened, verse 6, when the Israelites saw that their situation was critical. Pambira, ikaw ba naman, nakita mo yung sarili mo, makikipagdigmaan ka sa kalaban na hindi mo mabilang. Tama? Hello? Okay, and that their army was hard-pressed. So kita na nila, outnumbered sila. Tama? Ang laki ng puwersa ng kalaban. So ngayon, ginigipit na sila ng kalaban. They hid in caves. So ang nangyari, nagtago na yung ilan sa kanila sa kuweba and thickets among the rocks and pits and cisterns. So kumbaga, nagkanya-kanya na yung mga tao ng pulasan. Nagtago na, kanya-kanyang kaligtasan na silang lahat. Some Hebrews, verse 7, even crossed the Jordan. Yung iba sa takot, tumawid pa ng ilog para lang lumayo. Saul remained at Gilgal and all the troops with him were quaking with fear. So yung si Saul, yung hari, ay naiwan sa Gilgal, sa lugar kung saan siya nakatira, at yung mga sundalong natitira na kasama niya ay nanginginig sa takot. Alright? Okay? So imagine mo yung sitwasyon ngayon. So he waited 7 days. So nangyari, nag-antay ng ikapitong araw si King Saul, the time set by Samuel. Okay, kasi may usapan sila na ikapitong araw magkikita sila. Problem, sabi ng Bible, Samuel did not come to Gilgal. Mukhang hindi dumating yung propeta. Okay? Pero mamaya makikita natin yan. And Saul's men began to scatter. So imagine mo yung sitwasyon ni King Saul kung ikaw yung hari. May gera, yung kalaban nyo, sobrang dami, hindi nyo mabilang yung dami nila at yung sandatahang lakas at yung armas nila, sobrang lalakas. Tama? Okay? Kumbaga, parang ikaw ngayon yung Iran, ginigera ka ng Israel, tsaka ng tawag nito, ng Amerika. Alright? Overpowered na overpower eh. Tapos, di ba, yung mga sundalo mo, nagpupulasa na. Naiiwan ka na lang mag-isa. At yung mga natira sa'yo, okay, ay nakita mo na nanginginig sa takot. So, ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Okay? Tapos, yung propeta na ine-expect mo na magpe-pray over sa inyo, ay hindi pa dumarating. Hello, nakita nyo ba? Okay? So what happened? Verse 9, so he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. Akin na nga yung alay. Akin na yung burnt offering tsaka fellowship offering, and Saul offered up the burnt offering. Ako na maghahandog. Okay? Wala naman kasi ang propeta na yun. Hindi ko alam kung darating pa. Kaya lang, ang nangyari, ayun na. Verse 10, just as he finished making the offering, pagkatapos niyang mag-offer, doon naman biglang dumating yung propeta. And Samuel arrived, at si Saul, patay mali siya, kunwari, walang ginawa, ay, andyan ka na pala. Okay, patay. Okay, verse 11, tanong ng propeta, what have you done? Asked Samuel, ang ginawa mo? Okay, malalaman mo na yung isang tao guilty. Bakit? Kasi pag tinanong mo, imbis sasabihin kung anong ginawa niya, nagpapaliwanag siya. Okay? Hello, imbis sasabihin, anong ginawa mo? Nag-offering po. Ang sagot niya, excuses, reason. Kasi nung nakita ko nagkalat na yung mga, teka lang, nagtatanong lang ako kung anong ginawa mo, ba't nagpapaliwanag ka na? At ang dami mo nang sinasabi. Kasi nung nakita ko yung mga sundalo na nagkakanya-kanya na at nag-aalisan na at hindi ka naman dumarating sa usapan natin, ba't kasi ngayon ka lang? Okay? Hello? At nakita ko yung mga Philistines, yung kalaban natin, ay naka-ready na sila. Hindi mo ba nakita? Sobrang dami nila. So, verse 12, akala ko kasi, I thought, lulusubin na tayo ng mga Philistines. At hindi ko pa nakukuha ang pabor ng Diyos. I have not sought the favor of the Lord. So I felt compelled to offer the burnt offering. Kaya nga, parang tingin ko, kailangan ko ng, kahit wala ka, kailangan ko ng gawin ito. Kasi nga, wala, delikado na kami. Hello, andyan ba kayo? Verse 13, anong sabi ni Samuel? You have done a foolish thing. Wow. Okay? Alam mo, mukha namang may argument si King Saul, pero sabi ng Bible, you have done a foolish thing. Samuel said, you have not kept the command the Lord your God gave you. Hindi mo sinunod ang utos na binigay ng Diyos sa iyo. If you had, kung sinunod mo lamang ang Diyos,
He would have established your kingdom over Israel for all time. Sana, kung sumunod ka kay Lord, okay, ibibuild niya sana ang kaharian mo ng walang kapantay at walang katapusan. 14 and the last, but now, pero ngayon, ang kaharian mo ay hindi na magtatagal. The Lord has sought out a man after His own heart. At nakahanap na si Lord, okay, ng isang tao na pinalit niya sa iyo na ang hanap ay kung ano ang puso ng Diyos. And appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's command. Okay? Hello? Sayang. Nakakalungkot, no? Tama? Nakakalungkot talaga yung kwento kapag ang may isang taong sumusuway kay Lord. Amen? It's really a foolish thing to disobey the Lord. Amen? Hello? Sorry for the word, pero kamangmangan talaga ang sumuway kay Lord. Okay, kaya nga po, PowerPoint, disobedience is another term for foolishness. Okay? Yung disobedience mabigat na pero actually pinagaang word na nga yan dahil ang another term for disobedience ay foolishness. Okay, gusto nyo wag kong pababawin at gamitin natin sa salita natin. Sorry pero yung disobedience ay katangahan. Okay? Why? Bakit? Because how can you disobey God when you know that all that you have achieved, all that you have acquired are all fruits of your obedience to God? Paano mo magagawang sumuway kung lahat ng bagay sa buhay mo na meron ka at nasan ka ngayon, lahat yon ay bigay ng Diyos at resulta ng pagsunod mo sa Diyos? Amen ba yon? Hello? Kaya nga, it's a foolish. Sabi ng Bible, sabi ni Samuel, di ba, alam mo kung tayo-tayo lang, tanga mo. Saul, okay? Di ba? Nandyan ka ngayon, bakit? Kung saan ka nandyan ngayon? Dahil sumusunod ka kay Lord. Okay, kailan ka ba, pinatalo ng Diyos dahil lang nakakatakot ang sitwasyon mo? Kailan ka ba pinabayaan ni Lord dahil lang sa ang gulo-gulo ng buhay na nangyayari sa'yo? Never. Ba't ka sumuway kay Lord? Ba't ka nanguna? Ba't ka nakialam? Ba't ka nagpanik? Ba't ka nataranta? So what was actually King Saul's disobedience? Ano ba talaga yung punot dulo ng pagsuway ni King Saul? Okay? So what was King Saul's disobedience? He offered unauthorized burnt offerings to God. Okay? Nag-alay siya ng hindi katanggap-tanggap na alay sa Diyos. Amen? Sabi ng verse 9, he said, "Bring me the burnt offering and the fellowship offering," and Saul offered up the burnt offering. Okay? Tanong, masama bang mag-offer kay Lord? Bago nga ako mag-preach dito, di ba, nag-testimony na may offering. Masama ba mag-offer? Hindi ba nga mas maganda na bago sila sumabak sa gera ay mag-offer muna para makuha niya ang pabor ng Diyos? Tama? Ayaw ba ng Diyos na may naghahandog sa Kanya? Of course, the answer is not. Okay? Di ba? The answer is, it is not wrong to offer God. The problem actually is not ayaw ng Diyos o gusto ng Diyos magpa-offer. Ang problema, may standard or may utos si Lord na binigay at sinet kay King Saul na sinuway niya. Alright? Tandaan natin itong mabuti na hindi pwedeng yung gusto mo ang sinusunod mo sa harapan ng Diyos. Amen? Okay? The problem is, may naunang instruction ng Diyos through Prophet Samuel that kaya nga sabi ni Lord, you have disobeyed. Okay? Balikan natin, 1 Samuel chapter 10 verse 8. Okay? So ito yung instruction ni Samuel kay Saul, "Go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings. But you must wait 7 days until I come to you." Antayin mo ko and tell you what you are to do. Okay? So may usapan sila, may command si Lord through the prophet kasi ang boses ni Lord nung unang panahon, especially nung Old Testament, ay naririnig mo through the prophet. Okay? At ang galaw at instructions ni Lord ay nanggagaling lagi dun sa propeta. Kaya nga, sabi ang usapan, antayin mo ako, wag ka munang gagalaw. Okay? Kaya lang, di ba, dahil nga nakita niyang alanganin siya, nakakatakot ang sitwasyon, critical, gumalaw siya. Though, alam naman ni King Saul yung utos. Balikan natin, 1 Samuel 13:8-9. He waited 7 days. Nagantay naman ako kaya lang late ka. Talaga bang late si Samuel o nagmamadali ka lang? Di ba? Napagpatak ng, ka-7th day na, wala pa siya. Hoy, teka lang, pambira, 1 buong araw yung 7th day, hindi mo pa inaantay. Kakasikat pa lang ng araw. Hello, andyan ba kayo?
Amen? Late ba si Samuel o nauna lang si King Saul? Masyado lang siya nagmamadali. He waited 7 days. Alam niya kailangan eh. The time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. Okay? Ang problem is that hindi nakapag-antay si King Saul. Inunahan niya si Prophet Samuel na mag-offer simply because natatakot siya para sa sarili niyang buhay. Because nag-aalisan na nga yung mga sundalo niya. Okay, iniiwan na siyang mag-isa, plus napapaligiran pa ng kalaban. So because of fear and panic, pinakialaman niya ang bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. He offered an authorized offering before God. Plus, okay, nung panahon na yon, ang nag-aalay lang talaga ng offering ay walang iba, kundi mga priest. King siya, hindi niya trabaho ang mag-alay. Amen? Hello? Actually, God is not unaware of King Saul's situation. God pretty much aware of their situation. Alam ni Lord kung nasan si King Saul. Alam niya na hard-pressed sila ng kalaban. Alam niya na papaligiran sila. Alam niyang iniwan na siya ng mga sundalo niya. Alam niyang any moment, pwede nang lusubin sila ng mga kalaban. God is well aware that they are in a critical situation and God used it to test him. Alam mo, alam ni Lord kung nasan ka. Alam ni Lord kung anong sitwasyon ka nandun. Alam ni Lord kung anong kalalagayan mo. Alam ni Lord, di ba, yung amount ng finances na meron ka, o gaano kalaki yung kapos, gaano kalaki yung kailangan i-provide. Alam ni Lord yung karamdaman mo. Alam ni Lord yung nangyayari sa pamilya nyo. Alam ni Lord nangyayari sa takbo ng negosyo mo. Alam ni Lord kung ano nangyayari sa karir mo, sa pag-aaral mo, sa future mo, sa buhay mo. God is well aware of your emotional standing, psychological struggle. Alam ni Lord ang depression and anxiety mo. Okay, alam ni Lord, kilala niya si King Saul, and yet, God commanded him to wait 7 days. So yung 7 days commandment to wait is actually a 7 days of testing of the Lord. 7 days of testing yun eh. It's a test of patience. Mag-aantay ka ba sa akin? O gagalaw ka na lang sa sarili mo just because tingin mo alanganin ka na? It's a test of trust. Na magtitiwala ka ba na kahit nandito ka ngayon, alam mo na nakikita ka ni Lord at hindi ka pababayaan ni Lord. It's a test of faithfulness. Amen? Na mananatili ka bang tapat sa harapan ni Lord kahit pa feeling mo parang any moment pwede ka nang bumagsak. Amen? It's a test of dependence. Kanino ka ba sasandal? Sa sarili mong galing, sa sarili mong alam, o sa pangako ng Lord sa'yo? Amen? Late ba si Samuel? No, masyado lang nagmamadali si King Saul. Bakit? Verse 10, just as he finished making the offering, dumating naman eh. Amen? Hello, konting-konti lang yung pagitan, no? Amen? Hello? Samuel arrived. Masyado lang naging obsessed sa control of power si King Saul na nung nakita niyang nawawala sa control niya yung sitwasyon. Di ba, totoo lang, minsan ganyan naman tayo eh. Masyado lang tayong obsessed sa control na kapag nakikita mo yung sarili mo na parang wala ka ng control sa sitwasyon mo, doon ka na natataranta at gumagawa ka ng mga bagay. Di ba? Natingin mo tama para maibalik sa kamay mo yung control. May kusa pa ba ako dito? Amen. Kaya ang tanong ni Samuel, what have you done? Anong ginawa mo? Okay? Hello? Anong ginawa mo? Alright? So yun na, nagpaliwanag na ang Saul. Okay, nag-reason out na siya. Kasi yung mga sundalo, nagkakanya-kanya na eh. Tapos wala ka pa. Tapos yung mga kalaban pa, ang dami-dami. Kaya tingin ko, lulusubin na kami. Wala pa yung pabor ni Lord. Talaga bang wala yung pabor ni Lord sa kanila? Pinanalo nga siya ni Lord dun sa laban niya noong nakaraan eh. Hello? Okay? Kaya tingin ko, dapat mag-offer na ako kahit wala ka pa, kahit hindi ko trabaho yun. Kaya nasagot ni Lord, you have done a foolish thing. 3 negative effects of disobedience. Are you ready? Number 1, disobedience ruins God's blessings. Disobedience ruins God's blessing. Ba? Okay, akala ni King Saul, critical siya dahil nasa harapan niya ay maraming kalaban. Pero hindi niya alam, mas critical yung pagsuway niya sa Diyos kesa yung dami ng kalaban na nasa harapan niya. Akala mo critical ka dahil may problema ka? No. Okay? Diba? Ang pinaka-critical is yung may problema ka na nga at dahil sa problema mo, susuway ka pa kay Lord. Ang pinakadelikadong sitwasyon ay hindi yung nasa state of problem ka. Ang pinakamadelikadong sitwasyon ay nasa state of disobedience ka. Amen? Kasi kahit nasang sitwasyon ka, pag masunurin ka kay Lord, kaya kang isalba ni Lord. Kahit gaano kalala yung problema mo, kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo. Pero kahit gaano kaganda yung sitwasyon mo, pag sumuway ka kay Lord, babagsak ka.
King Saul's disobedience ruined every blessing that the Lord had given him. Everything that Saul had came from God. Okay, unang-una, anong winasak ng disobedience niya? Position. God's calling and appointment. God positioned him to be the king. Si Lord nagpwesto sa kanya eh. It's God's calling, it's God's appointment. Yung pagsuway mo kay Lord ay winawasak niya, niruruin, sinisira niya parate yung calling ng Diyos sa buhay mo. At yung appointment ni Lord, yung gustong pagdala ng Diyos sa'yo, yung kung paano ka gustong gamitin ng Lord. Amen. Be careful of your disobedience because akala mo in your disobedience sinasalba mo sarili mo. Pero in reality, in your disobedience, lalo mo binabaon ang sarili mo. Amen. Letter B, power. God's power and anointing. Anong winawasak na disobedience? Kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Natakot si King Saul. Bakit? Napapaligiran sila ng kalaban. You know what? Pag tininan nyo mabuti ang pattern ng lahat ng mga tao na pinanalo ni Lord, never silang nanalo dahil mas marami sila. Lagi lahat ng pinanalo ni Lord na mga tinawag niya, outnumbered sila parati. Amen. Gideon, 300 versus 200,000. David versus Goliath, David versus Philistines, Israel laban sa Egypt. Lagi talo sila sa bilangan pero nananalo sila habang sumusunod sila kay Lord. Amen. Do not allow, okay, yung presence ng madaming problema sa buhay mo para magpanik ka at matakot ka at mag-lead yun para sumuway ka. Amen. Hello? May kusa pa ba ako dito para malungkot kayo? Amen. Number 3, letter C, promotion. Ano pa sinisira ng disobedience? Yung promotion, God-given victories. It is God who will fight for you. It is God who will uplift you. It is God who will promote you. Amen. Ang promotion nasa pagsunod. Ang demotion nasa pagsuway. Amen. As long as sumusunod ka kay Lord, ipopromote ka ng Diyos. Amen. Hello? Do not let anything, anyone, and any situation led you para sumuway. Nakakatakot yung sitwasyon mo, pero gusto ko malaman mo, mas nakakatakot yung magiging sitwasyon mo pag sumuway ka kay Lord. Amen? Dapat ang takot natin ay wala dun sa current situation mo. Ang takot mo ay nandun sa pagsuway mo kay Lord. Kasi yung sitwasyon nagbabago. Amen? Hello, wala ka ngayon. Pag sumunod ka kay Lord, bibigyan ka ni Lord. Amen? Ang gulo nang nangyayari sa iyo ngayon, pero pag sumunod ka kay Lord, aayusin niya yan. Pero nakakatakot yung pagsuway. Alright? Diba? Kasi yung pagsuway ay baliktad yung pattern. Mula sa maganda, papunta sa pangit. Mula sa maayos, papunta sa pagulo. Amen? In letter D, people support. Okay? You know what? Makikita natin dito, totoo lang po. Okay? Even yung suporta ng tao kay King Saul nawala na. Pabor yun ni Lord eh. Si Lord ang maglilid ng mga tamang tao para sumama sa'yo. Para tumulong sa'yo. Ano ibig sabihin po nito? Disobedience ruins everything. Winawasak ng disobedience ang lahat ng bagay sa buhay mo. Wawasaking ka ng disobedience. So stop normalizing disobedience. Huwag kang papayag. Hindi, normal lang naman to. Bakit? Kasi nakakatakot eh. Hindi, normal lang naman to kasi ang gulo-gulo ng sitwasyon eh. Kasi hindi ko naman naiintindihan yung nangyayari na eh. Kaya alam mo yon, no. Amen? Huwag kang laging nagbibigay ng dahilan sa sarili mo para sumuway. Wala kang dahilan para sumuway sa Diyos. Amen? Bakit? Kailan ka ba pinabayaan ni Lord? Kailan ka ba iniwan ni Lord? Amen? Hello? Andiyan ba kayo? Abot ka ng kamay ni Lord kahit nasan ka pa. Wherever you are, whatever your condition is, whatever your situation is. Si Daniel nga, nasa kuweba na ng leon, sinamahan pa ng Diyos. Amen? Si Meshach, Shadrach, Abednego nga, nasa loob na ng apoy, sinamahan pa ni Lord eh. Amen? God can go with you wherever you are. Amen? God can reach you with His powerful hands. Huwag ka lang susuway. Amen? Number 2, disobedience disrupts momentum. Amen? Disobedience disrupts momentum. Naranasan niyo na ba yung ganda-ganda ng biyahe niyo, but along the way bigla nasiraan kayo? Diba? Tapos nasa gitna pa kayo nasiraan kayo either sa madilim na lugar, o kaya nasiraan kayo sa gitna ng kalsada na wala kayong silungan tirikang araw, o kaya umuulan. Saklap. Sayang. Nakakasira ng momentum yung pagsuway. Bakit? Sayang, kakaumpisa pa lang ni King Saul, ending na kagad siya.
Alam mo yan, yung nag-apply ka ng trabaho, hinire ka, tapos kakapirma pa pala ng kontra, kinabukasan, terminated ka na. Di pa nga umiinit yung puwet ko sa upuan eh. Di pa nga nagmamarka yung puwet ko doon sa trono. Tanggal na kaagad ako. Hello? Hindi pa nga na-establish ng Diyos yung kingdom niya, may kapalit na kaagad siya. The plan of God, okay, is to establish His kingdom for all time. Sabi ni Lord, sayang nak, ang plano ko ay i-build ka, ang plano ko ay gawin kang David sana. Kasi bago ang David, King Saul muna eh. You really don't know what God is planning for your life. Di natin alam. Di mo alam, di mo naiintindihan, di mo talaga alam. Hindi natin naiintindihan kung gaano kalaki, gaano kaganda yung gustong gawin ni Lord sa buhay mo. Amen. Nandiyan ba kayo? Kakatapos pa lang ni King Saul na matinding victory over the Ammonites eh. Tingin mo, okay, pinanalo ba siya ng Diyos laban sa mga Ammonites para ipatalo sa Philistines? Amen? Tingin mo, sinamahan ka ng Diyos sa mga nakaraang problema mo para lang pabayaan ka mag-isa sa problema mo ngayon? Amen? Tingin mo, tinawag ka at niligtas ka ng Diyos para lang iwan ka sa kung saan ka nandyan ngayon? No. Amen? Kung nagawang ipanalo ni Lord si King Saul laban sa Ammonites, kaya siyang ipanalo ni Lord laban sa Philistines no matter how many they are. No matter how strong they are. Kung nagawa kang iligtas ng Diyos sa mga nakaraang laban mo, mga nakaraang struggles mo, mga nakaraang problema mo dahil sumusunod ka, kaya ka pa rin ipanalo ng Diyos ngayon. Kahit 3 times na yung bigat ng problema mo, kahit 5 times pa yung tindi ng pinagdadaanan mo. At kahit papiling mo wala nang sagot at wala nang solusyon sa problema mo, kaya ka pa rin ipanalo ng Diyos. Just don't disobey God. Amen? Huwag kang susuway. Amen? Huwag ka lang sumuway. Bakit? Kasi yung pagsuway, sinisira yung momentum. PowerPoint po. Disobedience is a big momentum stopper. Maarangkada na eh. Okay? Hello? Diyan ba kayo? Subukan nyo nga, tumatakbo kayo 100 km per hour, bigla kayo mag-full stop. Bigla kayo magpreno. Full brake po kayo. May kusaba ako dito? Sayang. Bakit? Nasa momentum ka na eh. Nasa momentum ka na pinapanalo ka ni Lord. Nasa momentum ka na nagpo-provide si Lord. Nasa momentum ka na nagpapagaling si Lord. Nasa momentum ka na pinaparamdam niya sa iyo yung pagmamahal niya sa iyo. Nasa momentum ka na lumalalim ka na sa relasyon mo kay Lord. Tapos boom, biglang susuway. Sayang. When you disobey God, hindi lang ikaw ang humihinto. Literal, pati pagkilos ng Diyos sa buhay mo, humihinto din. Amen? Walang pag-usad sa pagsuway. Okay? Tigilan nating sumuway, hindi ka uusad dyan. Pampabagal ang pagsuway. Amen? If you think na yung naiisip mong paraan, kahit mali, gaganda buhay mo, pag-isipan mo mabuti. Okay? Kasi walang pag-andar at walang pag-usad ng buhay sa mali at sa pagsuway. Amen? Hindi bibilis ang buhay mo kung susuway ka kay Lord. Andiyan ba kayo? Hindi bibilis ang growth mo, hindi bibilis ang promotion mo, hindi bibilis ang success mo. Bumagal nga si King Saul. Nag-stop na nga eh. Amen? Hello, andiyan ba kayo? Every time sumusuway ka sa Diyos, ang katumbas nito ay pag-apak sa preno ng buhay mo. Amen? Every time you disobey, you hit the brakes. You hit the brakes. Hindi ka aarangkada ng todo. Hindi aarangkada yung calling mo. Hindi aarangkada yung purpose. Hindi aarangkada yung plano, vision, promises, at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung mas mabilis kang sumuway kesa sumunod sa Diyos. Amen? Hello? PowerPoint po. Every time you disobey God, you disrupt the momentum that God is building in your life. Every time sumusuway, magbibuild na eh. Ayan na. Okay? Diba? Naka third gear na eh. Fourth gear na. Maya biglang, preno. Okay? Hello? Andiyan ba kayo? Mapopromote na eh. Sumuway. Amen? Andiyan ba kayo? Wow. And last, number 3, disobedience hinders God's formation. Disobedience hinders God's formation. Okay? So kung malaman mo na lahat tayo ay nilalagay ng Diyos sa formation process.
I don't know kung anong sitwasyon ka nandun ngayon. I don't know kung anong problema ka nandyan ngayon. I don't know kung gaano katindi yung sitwasyon na hinaharap mo ngayon. But I wanna tell you, formation process mo yan kay Lord. The ultimate goal or the ultimate plan of God for King Saul is not just to make him king of Israel. Part yun ng plano. Gawin siyang hari. Pero hindi doon natatapos. Okay? The ultimate plan of God for King Saul is to make through him a man after God's own heart. Okay? Yun ang plano eh. Ang plano ay hindi lang gawin siyang hari ng Israel, kundi ang plano ay gawin siyang hari na sumasamba sa hari ng mga hari. Amen? God is in the process of building and making King Saul who God wanted him to be. But the problem is, King Saul settled on who he wanted himself to be. Amen? Laki ng plano ni Lord eh. Gusto kitang maging kung sino kita gustong maging. Kaya lang, nagsettle lang si King Saul sa kung sino lang niya gustong maging. God is in the process of making him a king who is after God's own heart. God is in the process of molding him to be a king who is seeking after the throne of God and not just the throne here on earth. Amen? Kaya lang hindi nagtagpo eh. Kasi ang gusto ni Lord, okay, trono ng Diyos, trono ng kalangitan, pero ang gusto ni King Saul, trono lang sa lupa. Amen? He failed in the process and formation of becoming one. Sayang, ganda na nung process sana. Ang ganda na sana nung formation. Kaya lang nagkaroon ng glitch, nagkaroon ng system error. But actually, it's not a system error, it's a heart failure. Amen? Hello? Gusto ko malaman nyo po, PowerPoint, God's ultimate concern is our being and our becoming. Okay? Ang goal ni Lord ay hindi ka lang basta bigyan ng mga bagay na gusto mong makuha habang nandito ka sa lupa. Dali naman yan eh. Ang dali naman ibigay sa iyo ni Lord lahat ng bagay na meron ng mundong ito. Pero ang tanong, after ibigay sa iyo ng Lord, after mong makuha, sino ka nagiging? Who are you becoming? Amen? Ang concern ni Lord, okay, ay hindi ka lang lumabas sa mundong ito na mayaman. Okay. Kasi kung lalabas ka sa mundong ito na mayaman ka lang, nonsense. Lumabas ka sa mundong ito, di ba, nasikat ka lang, nonsense. Lumabas ka sa mundong ito, di ba, na nakuha mo lang, natikman mo lang lahat ng bagay na gusto mo, nonsense. Kasi kung lalabas ka na mayaman ka lang, pero sama naman ang ugali mo, lumabas kang sikat, okay, pero hindi mo naman tinamaan ang kalooban ni Lord, nonsense. Who are you becoming after the Lord allowed you to taste victory? After kang patikimin ni Lord ng pagkapanalo, sino ka nagiging? After mo makatikim ng victory, sino ka nagiging? Amen? Okay? Iisa pa lang yung panalo niya, pambirang, yabang na kagad. Isang victory pa lang pinapatikim sa kanya ni Lord, controlling na kagad siya. Amen? Who are you becoming after the Lord allowed you to handle power? Saglit pa lang yung kapangyarihan bilang hari, control freak na kagad siya. Saglit ka pa lang nakakatikim ng kapangyarihan, gusto mo lahat na kontrolin na kagad, lahat na susunod na kagad sa'yo. May gusto pa ba ako dito? Yes. Who are you becoming after the Lord entrusted to you His wealth and promotion? After ipagkatiwala sa iyo ng Diyos yung kayamanan niya at promotion niya, sino ka nagiging? That's what God is after. Yung puso mo, yung ugali mo, yung pagkatao mo, sino ka na naging? Okay? Hello? Andiyan pa po ba kayo? Sayang, because King Saul was being processed by God to become a man after his own heart. Pinoproseso siya ni Lord eh. Okay? Pero nagkaroon ng error sa process ng formation because of disobedience. Yung disobedience talaga ay lagi nagtutulak sa buhay natin papuntang error. Error talaga lagi ang pagdadala ng disobedience. You will never go right in disobedience. Hindi ka dadali ng tama sa pagsuway. Amen? Hello? Sinisira ng disobedience ang process ng Diyos ng formation and molding mo. Amen? Sisirain parati ng pagsuway mo yung proseso ng Diyos sa buhay mo. I don't know kung nasan kayo, but I do believe every one of us is putting by God in the right process. Process mo yan eh. Okay? PowerPoint po. Disobedience is God's process destroyer. Okay? Ganda-ganda ng plano ni Lord. Ganda-ganda ng gustong mangyari ng Diyos sa buhay ni King Saul.
ang laki-laki ng gustong pagdalan sa kanya ng Diyos. Kung gaano kalaki yung plano ng Diyos kay David, yun ang plano ng Diyos kay King Saul. Sayang. He did not allow God to process him. Amen. Sana i-allow mo si Lord. Di ba, naiproseso ka. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon, pero kung ikaw ngayon ay nandyan sa kalalagayan na yan, part yan ng formation process mo. Pag tinignan mo mabuti ang Bible, lahat ng mga tao na ginamit ni Lord at gusto niyang gamitin, nilagay niya sa process ng molding and formation ng karakter. Si Joseph, di ba, may formation process, betrayal ng mga kamag-anak niya at yung kulungan. Si Joseph, yung Pharaoh, yung wilderness, yung Israelites, di ba, yung wilderness. Si David, may Goliath, may King Saul, may mga Philistines. Si Daniel, may kuweba ng leon. Meshach, Shadrach, Abednego, may blazing furnace. Si Apostle Paul, may thorn in the flesh. And take note, makinig mabuti. Si Job, tingnan nyo to si Job mismo. Sino si Job? Galing na mismo sa bibig ni Lord. Job was blameless and upright man. Tama ako, nabasa nyo yun. There's nothing and there's no one compared to Job. Si Job nga, blameless and upright na, pinrases pa ni Lord. Paano pa ako? Paano pa ikaw? Andiyan pa ba kayo? Amen? Kung si Job nga, pinaprocess pa ni Lord yung karakter, blameless and upright na eh. Kung si Noah nga, same thing. Okay? A man who walk with God ay pinaprocess pa rin ni Lord. Ako pa kaya? Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Kailangan nating maiprocess. Kasi may gustong palabasin si Lord sa buhay natin. Kasi gustong i-process at itama ni Lord yung buhay mo, yung karakter mo. Kasi gusto ni Lord, pag tiningnan ka niya, nakikita niya yung pagka-Diyos niya. Nakikita niya yung karakter niya sa'yo. Nakikita niya yung imahe niya sa'yo. What the Lord wanted to see is image in you. Amen. After si Lord sa kung sino ka magiging. Amen. After si Lord sa kung sino ka naging. Dami mong ministry, pero kahit ganyan karaming ministry mo, after niya, masama pa rin ugali mo, sayang. Amen? Because God is not after in what you are doing. God is after in what you are becoming. Dapat yung ginagawa mo, tsaka yung pagkatao mo ay match. Kasi hindi pwedeng ang dami mong ginagawang tama, tapos yung puso mo mali. Amen? Hello? That is why nirebuke ng Diyos si Martha. Ganda-ganda na ng ginagawa mo, pero habang ginagawa mo pala yan, nagre-reklamo yung puso mo. Okay, pwede naman nagluluto ka eh. Okay, kaya lang sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam na nagluluto ako dito, ako lang mag-isa, tapos wala man lang tumutulong sa akin? Sabi niya, Martha, pinili mo yan eh. At kung pinili mo yan bilang way of worship, then you worship through that. Amen? Wala bang pakialam sa inyo? Ako lang mag-isa naglilinis dito. Okay? Pawis na ako, baw-baw ng CR, ako lang mag-isa dito. Wala pa akong pinatatamaan dito. Hindi ko naman po alam kung anong sinasabi nyo. Okay? Amen? Diba? What I'm saying is this. Amen? Diba? Huwag mong hayaan na yung ginagawa mo, okay, ay alam mo yung ginagawa mo ng maayos, pero habang ginagawa mo yun, sumasablay naman yung puso mo. Let what you are doing align with your being. Kasi that's what God wants from us. Amen? Hello? Naiintindihan niyo po ba ako? Sino ka? Okay, nagiging. Ang concern ni Lord, sino ka bago ka lumabas sa mundong ito? Kasi lalabas tayo eh. Pero sana bago ka lumabas dito, di ba, ang ayos mo, kamukha mo si Lord. So ano po lessons po natin? I'm about to end. What are the lessons that we can get from this? Number one, disobedience is unacceptable no matter what situation you are in. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi kasi valid reason naman. Bakit? Mamamatay na ako eh. Hindi, valid reason naman eh. Bakit? Wala na. Ako na lang mag-isa eh. Wala na akong kasama. Wala na akong katulong. Problemado ako eh. Di ko na naiintindihan kung ano nangyayari eh. Ang dami-daming problema eh. Ang dami-daming kalaban eh. Amen? You know what? Walang sapat na rason para sumuway ka kay Lord. Amen? No matter where you are, no matter what kind of situation you are in. Okay? Disobedience is unacceptable. Ano sabi ni Lord? You have done a foolish thing. Amen. Bakit? Wala namang sitwasyon na hindi ka kayang samahan ni Lord. Wala namang sitwasyon na hindi ka kayang saklolohan ni Lord. Amen. Number 2, what we can see here, lesson, disobedience is always the scapegoat of self-centered person. Lagi yan scapegoat.
Kaya naman ako sumuway kasi pakiramdam ko, feeling ko, tingin ko, tansya ko. Amen? Sa pagkakaintindi ko, puro sarili. Alright? Sabi ni King Saul, when I thought to myself, that is why I am compelled. Puro sarili. Makikita mo pag nakatingin ka na lang sa sarili mo, okay, isasalba mo parati yung sarili mo sa pamamaraan mo at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Amen? Hello? And last, number 3, disobedience is not valid even if your intention is good. Ganda naman ang intention. Mag-offer naman ako kay Lord Masama ba mag-offer? Amen? And you know what? Actually, pag tinignan niyo yung pattern ni King Saul, yan na yung pattern niya. Because after this, binigyan siya uli ng pagkakataon ni Lord. Okay? May isa na namang gera laban sa Amalekites. And here comes the Lord instructing him, lusob, sasamahan ko kayo. Pero wala kayong ititira, wipe out everything. Everyone. Pero ito na naman si King Saul, okay, sarili na naman, intention na naman ay maganda, tinira yung hari at tinira yung the best sheep and calves and herds para daw mag-o-offer kay Lord. At doon na lumabas yung famous verse, that obedience is better than sacrifice. Amen? No matter how good your intention is, gusto ko malaman mo, okay, di ba, that the Lord, huwag kang papayag, okay, huwag kang papayag na dayain ka ng demonyo na i-package niya yung disobedience gamit ang balot ng good intention. Amen? Bakit? Mag-offer naman yan ba gusto ni Lord? Amen? Tandaan mo mabuti, no matter how good your intentions are, kung hindi yan ang utos ni Lord, disobedience yan. Amen? Kahit gaano pa kaganda yung intention mo, kung hindi yan ang pinagagawa ni Lord sa'yo, mali yan. Amen? See to it that what you are doing is what God wanted you to do. Amen? Kasi ang magsasalba sa'yo ay hindi good intention mo. Ang magsasalba sa'yo, obedience mo kay Lord. Amen? Hello? Hindi to usapin ng magandang intensyon. Okay, usapin ito ng pagsunod sa Diyos. Kaya ano po ang ending, last verse? But now, sabi ni Lord, verse 14, your kingdom will not endure. Hindi na magtatagal ang iyong kaharian. Sayang. Okay? Kasi the Lord wanted to establish Him and His kingdom forever. The Lord has sought a man after His own heart. At minimeditate ko po itong actually topic na to. Itong verse na to actually, minimeditate ko ito na nasa Taiwan kami. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Sabi ko, I wanted to be that man. The Lord has sought out. Ayun ang hanap pala ni Lord. Yung pala yung hinahabol ni Lord. Ang hinahabol ni Lord ay hindi yung tao na parati na lang may good intention. Ang habol ni Lord ay isang tao na hinahanap at iniintindi yung puso ng Diyos. Okay, kasi minsan yung good intentions natin ay nakatago doon yung self-centeredness natin. Mukha lang tama yung intention mo, pero actually it's not for God, it's for you. Amen? Sabi ko, I want to be that person. Sino yan? So what is a man after God's own heart? Diba? What is? Sino yon? Okay, paano magiging a man after God's own heart? Next slide po. Someone who understands God's heart. Yung naiintindihan yung puso ng Diyos. Na Lord, ito ba gusto mo? Lord, ito ba plano mo? Sige Lord, kahit mahirap at kahit parang ang gulot, di ko naiintindihan, pero dahil nandyan ang puso mo, nandyan na rin ang puso ko, susunod ako. And number 2, someone who trusts in God's plans. Nagtitiwala sa plano ng Diyos. Na Lord, I know, di ko naiintindihan ang gulo-gulo, pero Lord, alam ko, hindi mo ako papahamak. Nagtitiwala ako sa plano mo. If you wanted me to go this way, I will go this way. If you want me to do this, I'm gonna do this. Kung gusto mong surrender ko to. Number 3, someone who waits patiently for God's timing and not the one who is trying to control everything. Lord, di ba, oras mo, pamamaraan mo, diskarte mo, mag-aantay ako sa'yo at hindi kita pangungunahan. Next, someone who believes and depends on God's power. I know, God, na kahit nasan ako, kayang-kaya mo akong samahan, iligtas sa kluluhan, that you are able and mighty to save.
Someone who keeps and obeys God's word. Someone na parati na lang ang hanap at habol ay salita ni Lord at sinusunod ito. And someone, lastly, who repents immediately when dealt and confronted by his or her sins. Amen. And this is David. Okay? Tanong. Okay, bakit ang pinalit ng Diyos kay King Saul si King David? Dahil ba perfect si David? No. Nagkasala din si David. 2 beses pa nga, malala pa, murder pa nga, tsaka adultery, immorality. Okay? Pero bakit si David? Bakit? Kasi tinamaan niya yung puso ng Diyos. Okay? Kasi he never tried to control God. He allowed God to move in his life. At kahit nung time na nagkamali siya, at nung dinil siya ni Lord, agad-agad si David humingi ng tawad, nagpakumbaba. Alam niya kung paano isa-satisfy at ipiplease ang puso ng Diyos. Amen. Can I invite everyone to stand up? Thank you, Jesus. You know what, church? Di mo lang alam, kapatid, di mo lang alam kung gaano kalaki at gaano kaganda plano ni Lord sa buhay mo. Do not allow the devil to lead you na sumuway just because lalagyan ka niya sa isip mo ng tama naman yung intention mo. Sinasalba mo lang ang sarili mo. Kasi nakakatakot lang yung nangyayari ngayon sa paligid mo. No. Do not allow and do not give yourself any reason to disobey God. Kahit gaano pa kaganda yung intention mo, hindi yan katanggap-tanggap at valid na rason para sumuway. Wala tayong sapat na rason para sumuway sa Diyos. Your disobedience will never ever save you. Yung disobedience ni King Saul, ang intention niya ay kaya ako sumusuway kasi gusto kong habulin ang pabor ni Lord. You will never get the favor of God through disobedience. Akala ni King Saul, pag nag-offer siya, ay masasalba siya. Pero hindi niya alam, yung maling hakbang niya ay masasadlak siya sa pagkawasak at pagkasira. And kahit na ganon, hindi pa rin humingi ng tawad at lumapit. Nagmatigas pa rin. That is why the Lord sought out a man after God's own heart. And ngayon ding oras na to, you know what? The Lord is talking to you right now and the Lord is dealing with you right now. Alam mo, pinoprocess ka ni Lord ngayon. Allow God to process you to become who God wanted you to be. You are being called by God to become the man and woman of God. You are being formed by God right now to become the person that God wanted you to be. Pinoprocess ka ni Lord para maging karapat-dapat dun sa calling at purpose niya sa buhay mo. Hayaan mo si Lord. Hayaan mo, naidaan ka ni Lord. I know mahirap. I know nakakatakot. Maybe some of you nasa panic stage ngayon. Maybe some of you ngayon nasa matinding anxiety. Maybe some of you here ay hindi mo naiintindihan yung dami ng mga pagsubok na hinaharap mo. But I wanna tell you, wag kang papayag na itulak ka ng lahat ng yan na sumuway. Sumunod ka pa rin kay Lord. Because your safety and security is in your obedience to God. Hanggat sumusunod ka kay Lord, safe ka. Kahit gaano karami ang problema, kahit gaano karami at kahit gaano kagulo ang sitwasyon, magiging critical ka lang talaga kapag sumuway ka. But when you are always in obedience mode, you will always experience the power, saving grace of your God, of your Savior. So right now, let's come before God. Come on. Kapatid, kung meron ka man ngayong pagsuway sa Lord, dahil feeling mo, may sapat kang rason, alam mo, kinakausap ka na ni Lord ngayon, stop it. Huwag kang papayag na yung pagsuway mo ay pahintuin ang momentum ni Lord. Habang maaga pa, huminto ka na sa pagsuway at bumalik ka na sa kalooban ni Lord. Habang maaga pa, umamin ka na sa pagkakasala mo, humingi ng tawad, magpalinis kay Lord, at hayaan mong i-process ka ni Lord. Come on. Sa'yo lamang sumasamba magpupuri.
Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Maglilingkod sa'yo. Stop disobedience. It will ruin everything. Sa'yo Stop disobedience. It will stop the momentum that God is building in your life. Stop disobeying God. It will ruin, it will destroy God's process, God's formation in your life. Maglilingkod sa'yo. Surrender mo ngayon ang puso mo. Surrender mo ngayon ang sitwasyon mo. Surrender mo ngayon ang pamilya mo, ang kalusugan mo, ang status mo. Lord, I'm putting everything in your loving hands. I'm trusting you. I'm depending on you. I trust your timing. I trust and depend on your power. Sa'yo lahat, sinusuko ko, Panginoon. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus. Stop the cycle of disobedience. Stop the pattern of disobedience. No matter how good your intentions are, no matter how valid your reasons are, stop the cycle of disobedience to God. Do not allow your busy schedule to lead you to disobey God. Kang papayag na yung trabaho mo, paghabol mo sa bayarin, bills, huwag kang papayag na yung medication, huwag kang papayag na yung health system mo, huwag kang papayag na yung mga problems na nakapaligid sa'yo ay maging rason mo para sumuway. It is not right to disobey God. Hindi ka safe sa pagsuway. Safe ka sa pagsunod sa Diyos. Put yourself in the line and cycle and pattern of obedience. Bunutin mo na ngayon ang wrong cycle of disobedience, ang wrong pattern of disobedience. Palitan mo ng cycle, pattern of obedience. Because obedience is always right. Obedience is parating tama, and obedience will always lead you to your salvation. Thank you, God. Lord, salamat po sa message mo sa amin sa umagang ito. Patawarin mo kami sa mga pagsuway na akala namin tama just because tama ang intention namin. Just because we have valid reason. Just because kami po ay naiipit. Kami po ay nasa alanganin at critical na sitwasyon. Oh God. But Lord, thank you for showing the truth that we have no valid reason whatsoever to disobey you, Panginoon. Because kahit kailan, kahit gaano pa kaganda ang intensyon namin, hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo ang pagsuway namin, O God. Ang tanging bagay lang, Lord, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo ay ang aming pagsunod. Kaya tulungan mo kaming sumunod kahit mahirap ang sitwasyon, kahit masakit, kahit mabigat, kahit pa
ang dami-daming nakapaligid at napapaligiran kami ng sangkaterbang problema. Tulungan mo kaming huwag tumigil sumunod. Because as long as we are obeying, then Lord, you will never stop saving. You will never stop blessing. You will never stop leading and guiding, providing, promoting, fighting, and winning. Lord God, ipapanalo mo kami. Ililigtas mo kami. At hindi mo kami pababayaan at parati mo kaming sasamahan saan man kami mapunta, O God. Thank you, Lord. Salamat po at patawarin mo kami sa aming mga pagsuway. We break the cycle of disobedience. We break, Lord God, the standardization, yung ginawa namin pag-standardize ng disobedience sa buhay namin. And from now on, Lord God, we're promoting obedience in every situation, oh God. We love you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa word mo sa umaga, sa oras na to, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.